Magandang umaga uli sa inyo, no? Ipagpatuloy natin yung discussion natin sa medical allowance. 'Di ba sabi ko sa inyo, pwede kayong pumili either group or individual. Kasi pag individual, papasok yan sa ATM nyo, makukuha nyo ng cash yung 7,000. Walang bawas yan. Ngayon, ang tanong ng mga guro, Sir Bong, kapag nasa amin na po yung 7,000, pumasok na sa ATM namin, nasa kamay na namin, pwede po bang hindi na namin ikuha ng HMO or hindi na kami mag-avail ng HMO? Bagkos pwede po ba yung ibili na lang namin ng gamot para sa aming sakit at magpresenta lang kami ng mga receipt sa division office para ito na yung magiging liquidation or proof ng aming 7,000 kung saan napunta. Pwede po bang gano'n na lang? Or talagang kukuha ng HMO, nabubulol si Sir Bong. Alam nyo kasi sa direktiba ng Pangulo, alam ko, to my understanding, itong medical allowance ay presidential decree ni Pangulong Bongbong Marcos at talagang indicated doon na ang purpose ng medical allowance ay HMO. Wala tayong choice kung hindi kumuha ng HMO. Now, Sir Bong, meron po bang deadline yan? Paano po kung within this year na 2025 ay hindi po kami nakapag-provide ng HMO card? Wala namang sinasabing deadline unless kung ito ay direktiba ng inyong division office na binibigyan lang kayo ng 1 month o 1 week or 2 months. Pero sa pagkakaalam ko, kapag hindi nyo ito ikinuha ng HMO at hindi kayo nakapag-present ng HMO within a year ng 2025, hindi na kayo makakakuha ng next year, 2026, ng another 7,000 na medical allowance. Ganun ang mangyayari. Kaya kung ang tanong ng mga guro ay obligado bang kumuha tayo ng HMO card? Obligado na kumuha tayo ng lahat ng HMO card. Otherwise, kung hindi ka makakapag-present ng HMO card till the end of 2025, next school year o next year 2026, hindi ka mabibigyan ng medical allowance.